Kabanata 1211. Ako ay naglalakad lang sa hardin sandali, si Diana ang mahina niyang tugon. Alam mo Diana, dapat alam natin lahat ang ating katayuan at kung saan tayo nakatayo kumpara sa isa't isa. Ang sa iyo ay sa iyo. At ang hindi naman talaga nakalaan para sa iyo. Well, kalimutan mo na lang iyon, si Sherlon na pahiwatig niya. Oo, naiintindihan ko, si Diana ay nagpapakumbaba habang nakayuko. Akin na siya. Mabuti at naiintindihan mo. Ngayon ay gawin mo na agad ang make-up ko. Makikita ko si Luis maya-maya. Si Sherlon na may mapagmalaking ngiti niya. Nagising si Charlotte na litong-lito. Mabigat ang ulo niya at masakit ang buong katawan. Para maibsan ang nararamdaman niya ay minasahin niya ang sentido at tumagilid. Napansin niyang parang mas lubog ang kama na para bang may nakahiga sa tabi niya. Bigla siyang nanlaki ang mga mata. May tao talaga sa tabi ko, akala ko nananaginip lang ako. Pagkakumpirma niya ay napapitlag siya. May tao talagang nakahiga sa tabi ko. Si Charlotte ay napatili at dali-daling napaupo. Noon niya lang napagtanto na hubaw-tihubad siya. Agad niyang hinila ang kumot at tinakpan ang dibdib habang pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Nagulat din si Luis sa sigaw niya. Pagmulat niya ay nakita rin niyang magkatabi sila. Itinaas niya ang kumot at sinilip ang hubad niyang katawan at agad niyang naalala ang mga pangyayari kagabi. Agad na sumili ang ngiti sa labi niya at inabot si Charlotte. Charlotte, sa wakas. Hindi, imposible ito. Hindi maaaring mangyari ito. Iniwasan niya ang bisig nito at napapailing sa takot. May pagkakamali dito. Paano magiging pagkakamali iyon? Malinaw na nagmamahalan tayo kagabi. Niyakap mo pa ako ng mahigpit at hinahalikan mo ako sa lahat ng lugar. Hindi ko ginawa iyon. Hindi yun totoo. Mali ka. Mali ka, sabi ni Charlotte, pinutol siya. Hindi ako nagkakamali, Charlotte. Alam kong mali ang nagawa ko. Sobra tayong nakainom kagabi. Alam kong hindi ako naging banayad sa'yo at hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Nangangako ako mas gagalingan ko sa susunod. Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi ito maaari. Ngunit bago pa man niya matapos ang salita ay may kumatok sa pinto. Charlotte, gising ka na ba? Dalhin natin ang mga bata para mag-horse riding, si Sherlon ang boses ay nasa labas. Lalo pang nabalisa si Charlotte. Gusto niyang bumangon ngunit wala siyang saplot at hindi makita ang mga damit niya. Nagmamadali niyang binalot ang sarili ng kumot ngunit sa paggalaw niya ay nabanyag ang hubad na katawan ni Luis. Napalingon siya palayo agad. Charlotte, maliligaw ka ba? Dadalhan kita ng tuwalya, alok ni Luis na sinusubukan siyang palubagan. Shay! Agad niya itong pinatahimik. Ngunit huli na. Bakit parang naririnig ko ang boses ni Luis sa loob? Si Sherlon ang kutob nito. Sunod-sunod na katok ang narinig. Luis, nandyan ka ba? Mom, ako. Tumahimik ka. Si Charlotte ay halos sumabog na sa inis. Nandyan ka nga. Si Sherlon ay pinahihit ang seradura. Papasok na ako. Tara na sa. Ngunit naputol ang salita niya nang makita niya ang gulo sa loob. Nanlaki ang mga mata niya. Kayong dalawa. Pati ang mga maid sa likod niya kasama si Diana ay nakita ang eksena. Napatitig silang lahat kay Luis at Charlotte at nagsimulang magbulungan. Napapikit si Charlotte at ninais na lumunin na lang siya ng lupa. Mom, ano ba ang ginagawa mo? Lumabas ka. Mabilis na tinulungan ni Luis na ibalot ang kumot sa katawan ni Charlotte. Pasensya na talaga. Mabilis na tumalikod si Sherlon at umalis kasama ang mga maid at iniutos na isara ang pinto. Ngunit bago pa tuluyang maisara ay dumating sina Lupin at Morgan at nakita rin nilang parehong hubaw-tihubad sina Charlotte at Luis. At si Zachary na nasa likuran nila ay nakita rin ang lahat. Nang tawagan ni Zachary si Charlotte kagabi ay nakasakay na siya sa isang chartered private jet papuntang Arkfield. Gusto sana niyang sabihin na darating siya ng maaga ngayong umaga at gusto niyang makausap ng maayos si Charlotte, ngunit pinutol ni Luis ang tawag niya. Bagaman naiinis si Zachary ay hindi na niya ito pinansin. Naniniwala kasi siyang tapat sa kanya si Charlotte at hinding-hindi siya pagtataksilan. Ngunit pagdating niya sa manor ay isang nakagigimbal na eksena ang bumungad sa kanya. Kahit hindi siya pumasok at nasa may kaunting distansya pa mula sa pinto ay nakita niya ang lahat ng kailangan niyang makita.
Dahil sa tangkad niya ay tanaw niya ang loob ng silid. Nakita niyang hubad sina Luis at Charlotte sa kama at magulo ang buong kwarto. Madaling mahuhulaan ng kahit sino kung ano ang nangyari kagabi. Zachary, kailan ka dumating dito? Nagulat si Sherlyn. Hindi niya isinama sa plano niya ang posibleng pagdating ni Zachary. Ni hindi niya inasahang darating ito ng ganitong oras. Ngunit magandang sorpresa ito sa totoo lang. Hindi sumagot si Zachary at nanatiling nakatitig sa eksena. Dahil sa gamutan niya nitong mga huli ay pumayat siya at lumalim ang mga mata. Hamaba rin ang buhok at may mga guhit sa mukha niya. Pero matalim pa rin ang mga mata niya at nangingibabaw pa rin ang malalayon niyang presensya. Nasa ilalim niyo ng nag-aalimpuyong emosyon na parang uno sa karagatang gabi. Natarante si Sherlyn sa ekspresyon niya. Alam niyang may dugo na dadanak kapag sumabog si Zachary. Ngunit naalala niyang nasa teritoryo ng pamilya Laurent sila. At ikakasal na sina Luis at Charlotte. Kaya kahit may takot siya ay kailangan niyang harapin ito para sa anak niya. Lumapit siya ng maingat. Si Luis at Charlotte ay engaged na. Sa loob ng 7 araw ay ikakasal na sila. Kahit pa may nangyari kagabi. Naputol ang salita niya sa isang matalim na tingin ni Zachary. Natahimik siya at halos hindi makahinga sa takot. Ngunit imbes na sumigaw o magalit si Zachary ay malamig niyang sinabi. Lupin, asikasuhin mo siya sa paliligo. Hihintayin ko siya sa study room pagkalipas ng kalahating oras. Pagkasabi noon ay umalis siya papunta sa study room. Oo, si Lupin ay mabilis na tugon niya at pumasok sa kwarto kasama ang mga bodyguard para ayusin ang lahat para kay Charlotte. Pumasok din si Diana at 2 maid. Tinulungan nila si Luis na magsuot ng robe at iniwan ang silid. Lady Sherlyn, si Sir Robert ay nasa telepono ang isa pang maid. Bumalik na kayo sa trabaho, si Sherlyn ay iritado niyang sagot habang kinukuha ang telepono at naglakad papunta sa sarili niyang silid. Ano pang ginagawa ninyo dito? Opo, agad na naglakad palayo ang mga maid. Pagkasara ng pinto ay sinagot niya ang tawag. Ano iyon? Dumating na ba si Zachary? Wala bang gulo sa pagitan nila ni Luis? Si Robert ay kabado. Wala pa naman pero baka meron mamaya, sagot niyang kinakabahan. Nasa bahay natin siya, hindi niya tayo aatakihin dito, hindi ba? May nangyari ba, tanong nito? Well, at ikinwento niya ang naganap kina Luis at Charlotte kagabi. Hindi ko inasahan na darating si Zachary sa mismong sandaling iyon. Nakita niya ang lahat at parang gusto niya silang lamunin ng buo. Palagi namang maginoo si Luis. Paano siya naging ganito kabangis dahil lang sa alak? Malakas ang kutob ko, may ginawa ka, Sherlyn, puna ni Robert. Ang importante ay iligtas mo ang anak mo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Galit na singit ni Sherlyn. Bumalik ka rito agad. Kung sumabog si Zachary, ikaw lang ang makakapigil sa kanya. On my way, mariing sabi ni Robert. Ano man ang gawin ni Zachary, huwag mo siyang susubukan. Magtiis ka at magbigay kung kinakailangan hanggang makarating ako. Naiinis si Sherlyn sa payo niya. Bakit ka ba takot na takot sa kanya? Nasa F-Nation tayo. Tugon lang ni Robert. Masyado ka kasing lamaking protektado kaya hindi mo alam ang mga panganib sa labas. Makinig ka sa akin, huwag ka nang gumawa ng dagdag na gulo. Okay, sige na ang pag-a-agree ni Sherlyn kahit ayaw. Bilasan mo na, pupuntahan ko si Luis. Pagkababa ng tawag ay hindi pa siya agad pumunta kay Luis. Sa halip ay tumingin siya sa mga tauhan niya. Papaalertuhan ninyo ang lahat ng bodyguard sa paligid. Kapag may nahuli kayong ginugulo ni Zachary, dakpin agad. Yes, Lady Sherlyn. Hindi pa rin mawala ang kaba ni Sherlyn kaya kinuha niya ang isang baril mula sa drawer at itinago sa ilalim ng damit bago pumunta sa anak niya. Samantala naliligo si Charlotte nang mapansin ang ilang marka sa katawan niya. Napaigtad siya sa gulat. Ano ito? Nagulat din si Morgan. Miss Lindbergh, kayo ba ni Sir Luis? Wala akong natatandaan. Si Charlotte ay pinutol siya habang hawak ang sentido sa inis. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Naalala kong nakipag-usap ako kay Luis pagbalik ko sa silid. Nag-away kami at nasampal ko siya ng malakas hanggang sa dumago ang ilong niya. Nagpunta siya sa banyo para linisin ang sarili niya habang uminom ako ng tubig sa sofa. Nakatulog ako pagkatapos noon. Sumasakit ang ulo niya ng husto. Wala na akong maalala pagkatapos noon.
Nagtanong si Morgan, may ginawa ba sa inyo si Sir Luis habang kayo ay? Hindi na niya maituloy sa galit. Ang walang hiya. Akala ko pa naman tunay siyang gentleman. Hindi ko akalaing wala siyang dangal. Papatayin ko siya. Akma nang lalabas si Morgan sa sobrang galit nang pigilan siya ni Lupin. Anong ginagawa mo? Wala pang kumpirmadong kahit ano tapos nagwawala ka na parang walang ulo. Kumalma ka. Pero sinamantala ni Sir Louis si Miss Lindbergh. Ulit ni Lupin, kailangan muna nating linawin bago tayo mag-conclude. Hindi ba malinaw na? Malinaw ang ebidensya sa harap mo. Isang posibilidad lang ang tiningnan mo. Ako, tama na. Pakiusap, tumigil kayo si Charlotte na pagsusumamo habang mas lalo lang sumasakit ang ulo niya. Sorry sabay na sabi ng dalawa at yumuko. Pinilit ni Charlotte mag-isip ng tama. Hindi gagawa si Luis ng ganito. Ang susi ay ang pagkawala ng alaala ko. Pakiramdam ko walang nangyari sa amin. Pero kung ganoon saan galing ang mga markang ito sa katawan ko? May mali sa nangyayari. Pagkatapos mag-isip ay nagpatuloy si Lupin. Sisiyasatin ko ito baka may hindi pa natin nakikita. Biglang kumabog ang dibdib ni Charlotte at isang mukha ang sumagi sa isip niya. Nakita niya ito. Agad na naintindihan ni Lupin. Hindi ko inasahan na darating si Mr. Knox sa ganitong oras. Hindi mo na mapagtatakpan ito ngayon. May temper si Mr. Knox. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sunod ni Morgan na may pag-aalala rin. Naisip ni Charlotte ang mga anak niya. Sinabi niya kay Lupin, umalis ka na at bantayan ang mga bata. Huwag mo silang hayaang makaalam nito. Dalhin mo sina Jamie, Robbie at Ellie sa pastulan kasama ang mga anak ni Danrick. Sabihin mong may pag-uusapan lang si Mommy at Daddy at susunduin namin sila mamaya. On it. Bago umalis si Lupin ay binalingan niya si Morgan. Dito ka lang at samahan si Miss Lindbergh. Siguraduhin okay siya. Got it. Saktong paglabas ni Lupin sa silid ni Charlotte ay nasalubong niya si Diana na may dalang mainit na sopas papunta sa kwarto ni Luis. Napaisip si Lupin dahil dito at biglang naalala ang 2 baso ng tubig kagabi. Baka may problema sa tubig. Agad niyang inutusan si Jade na hanapin ang mga baso ng tubig kagabi at ipasuri. Kumilos agad si Jade. Kabanata 1215. Si Zachary ay tila ibang-iba mula nang huli siyang makita ni Charlotte 2 buwan na ang nakalipas. Marami siyang pinayat kaya mas litaw ang kanyang mga tampok. Ang mga buko ng kanyang mga kamay ay labis na prominent, at ang kanyang lumubog na mga mata ay may daladalang hamkag at depresyong tingin. Ang dati niyang ayos na buhok ay hamaba at naging magulo, na nagbigay sa kanya ng mas mailap at misteryosong dating. Napasinghap si Charlotte sa sakit ng puso. Lubha siyang nagsisi nang makita ang wasak na tingin ni Zachary. Nang itinaas ni Zachary ang kanyang ulo, mabilis niyang inilihis ang kanyang paningin. Ayaw niyang mapansin itong tinatitigan niya ito. Pinagtibay niya ang kanyang sarili, na pinalamig ang kanyang tindig, at binaliwala ang tingin nito. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at pumasok pa sa silid. Nagsalita si Charlotte. Sakto ang pagdating mo. Pakipaliwanag kay Ginoong Knox ang lahat. Parang may maling pagkaunawa siya tungkol kay Luis o baka sobrang abala siya at hindi nabalitaan ang inyong engagement. Aba, inisip pa niyang sinamantala ka ni Luis at iniimbestigahan niya ito ngayon. Mom, babala ni Luis, pakilabas na muna. Kami na ang kakausap kay Zachary at hindi ka dapat makisangkot. Ano ba ang ikinapapanik mo? Sinipat ni Sherlan ang anak ng may panunumbat bago nagsuot ng anyo ng isang magiliw na may bahay at hinarap si Zachary. Ginoong Knox, maligayang pagdating sa aming manor. Magkaibigan kayo ni Luis at ikinalulugod kung nandito ka bilang bisita. Maaari kang manatili ng ilang araw para makadalo ka na rin sa kasal ni Luis. Ang paanyaya ni Sherlan ay puno ng panlalait at pagkukunwari. Mom, tama na. Nerbiyos na sumulyap si Luis kay Zachary at pilit na itinulak palabas ang kanyang ina. Bakit mo ba ako itinutulak? Ang hindi pag-react ni Zachary ay lalo pang nagpasigla sa kayabangan ni Sherlan. Ito ang bahay ko at ako ang may bahay. May karapatan akong tanggapin siya bilang bisita. Mom, tama na yan, putol ni Luis at tuluyan nang inilabas ang kanyang ina. Nanatiling tensyonado ang silid-aralan. Hindi sumabog si Zachary kanina dahil wala siyang pakialam sa mga sinabi ni Sherlan.
Hindi yun tungkol sa pagkamahinahon. Ang tanging mahalaga ay ang opinyon ni Charlotte. Naghihintay pa rin ako ng paliwanag, sabi niya ng paos, at nakatitig kay Charlotte ng may hindi mabasang tingin. Paniniwalaan ko kahit ano ang sabihin niya. Kahit pataliwas sa nakita ko mismo. Iwinaksi ni Charlotte ang kanyang tingin habang sumagot, walang dapat ipaliwanag. Wala na tayong kaugnayan at anumang gawin ko ay wala nang kinalaman sa iyo. Ang payapang mga salitang iyon ang mas lalong tumama kay Zachary kaysa anumang pang-insulto ni Sherlyn. Kaya niyang tiisin ang kahit anong insulto, pero walang laban ang puso niya sa mga salitang iyon ni Charlotte na parang mga punyal na dumiretso sa kanyang dibdib. Maingat na nagtanong si Zachary, kung ganun, kagabi, kayo ba talaga ni Luis? Naputol ang kanyang tanong nang sumagi muli sa isip niya ang nasaksihan kanina. Hindi niya matiis ang sakit. Tumahimik ng lubha ang silid habang hinihintay ang sagot ni Charlotte. Nakayuko si Charlotte habang marahang hinihimas ang laylayan ng kanyang damit. Hindi niya alam kung paano sasagot. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na walang nangyari pero hindi ko maalala ang nangyari kagabi. Pwede kong sabihin na hindi ko maalala pero baka magmukha lang itong katawa-tawa. Hindi niya iyon paniniwalaan. Sabihin mo na, biglang sigaw ni Zachary, at nauubos na ang pasensya. Nagulat si Luis na kararating lang muli matapos ilabas ang kanyang ina. Luis, alagaan mo ang sarili mo. May ibinigay si Sherlyn sa kanyang kamay bago lumabas. Nakatayo si Luis sa pintuan ng silid-aralan, nakatitig kay Zachary nang may takot. Nang matauhan siya, gulat niyang natuklasang isang maliit na baril ang nasa kanyang kamay. Mabilis niya itong itinago sa manggas. Anong kinalaman mo? Pinatili ni Charlotte ang kanyang pagkamapagtanggol. Pinuputol ko na ang ugnayan natin nang itinapon mo ako sa kasal at pinilit akong umalis ng walang anak. Wala kang karapatang tanungin ako tungkol sa mga lalaking dinidate ko o pakakasalan ko. Ibig mo bang sabihin na kayo nga kagabi? Hindi pinansin ni Zachary ang iba pa niyang sinabi at abala lamang sa nais niyang malaman. Tumibay ang loob ni Charlotte at sumagot, oo. Sa totoo lang, magkasama kami ni Luis kagabi. Malabo ang sagot sa tanong niya. Okay talaga. Wasak ang pag-asa ni Zachary gayon din ang kanyang katahimikan. Lumalim ang kanyang tingin habang nagbabadya ng puot. Akala niya, plano lamang ng pamilya Laurent para pigilan ang pagkikita nilang muli ni Charlotte o para masira ang plano nilang kasal. Sa isip niya, biktima si Charlotte ng pagdroga na ginawa ng iba. Kahit may nangyari pa sa kanila ni Luis, mapapatawad niya ito kung hindi siya kusang pumayag. Ngunit wala siyang nakita kahit anong lungkot o pagsisisi mula kay Charlotte. Sa halip, tila sinisikap nitong lumayo sa kanya. Hindi niya tinutulan ang sinabi ni Sherlyn at Luis kanina. At ngayon nagbigay pa siya ng tuwirang sagot sa tanong ni Zachary. Unti-unting nawasak ang ilusyon ni Zachary ng masayang muling pagsasama. Hindi ko na sana isinugol ang pag-asa. Ibang-iba na siya mula nang bumalik. Hindi na siya ang Charlotte na kilala ko noon. Paano nangyari ito? Nanginginig ang nakakuyom na kamao ni Zachary habang nakatitig kay Charlotte na parang isang gutom na mabangis na hayop. Patuloy na umiwas ng tingin si Charlotte habang nagsabi, kung gayon, malinaw na ang lahat. Salamat sa pagdala kay Jamie para bisitahin ako at ikagagalak ko kung maaari siyang manatili ng ilang araw. Gusto kong makasama siya at si Ellie. Samantalahin mo na ring makasama si Robbie. Ipinagpatuloy niya ang tungkol sa mga bata na para bang walang halaga ang nangyari kagabi. Hindi niya alam na mas lalong nanlilisik ang tingin ni Zachary. Maaari mo ring isama si Robbie ng ilang araw kung nais niya. Huminga ng malalim si Charlotte bago nagpaalam. Yun lang ang sasabihin ko. Paalam. Aalis na sana siya nang biglang sumugod si Zachary at itinulak siya sa sofa. Zachary, tatakbo sana si Luis pero hinarang siya ni Ben. Miss Lindbergh, tutulong sana si Morgan pero pinigilan siya ni Marino. Hinawakan ni Zachary ang baba ni Charlotte at mariing nagsalita, Charlotte. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na ayusin ang alitan ng pamilya Lindbergh at Noct? Pinagpupuyatan ko kung paano ako lalapit sa iyo at kung paano ko itatama ang lahat. Nagpatuloy siya ng may buong damdamin, pati buhay ko, isinugal ko para mahanap ka. Tuwing nasa bingit ako ng kamatayan, ika'y iniisip ko.
Ikaw ang dahilan ng pag-asa ko para mabuhay. Ginawa ko ang lahat dahil naniwala akong hinihintay mo rin ako. Pero mali pala ako, hindi ka man lang nakapaghintay ng isang gabi. Inihagis mo ang sarili mo sa bisig ng iba kahit alam mong darating ako ngayong araw. Everything I did was a joke to you. An utter joke. Nawalan ng dating ang boses ni Zachary. Ito'y naging paus dahil sa matinding panghihinayang. Puno iyon ng lungkot at galit. Hindi hinayaang lamambat ang puso ni Charlotte. Hindi na tayo babalik sa dati. Huli na ang lahat. Tumingin ka sa akin, Charlotte. Pilit na kumikapit si Zachary sa pag-asang magkakabalikan sila. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at itinapat ang mukha niya. Sabihin mong napilitan ka at sinabotahe. Hanggat hindi mo ito ginusto, patatawarin kita. Sa sandaling iyon, tila bumagsak sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay si Zachary. Hindi pa siya kailanman nagmakaawa ng ganoon sa kahit sinong babae, hanggang sa nakalimutan niya ang sarili niyang pride. Ngunit handa siyang isakripisyo ang lahat kung maibabalik lamang ang tiwala at pagmamahal ni Charlotte. Nabasa ng luha ang mga mata ni Charlotte nang makita ang namumula at pagod na mga mata niya. Hindi pa niya nakita si Zachary na ganoon ang sakit at paghihirap, kaya hindi niya maiwasang maawa. Puno ng pagsisisi at puot ang kanyang puso. Gusto niyang amining hindi siya pumayag ng kusa sa kasalang ito at ni hindi niya alam ang nangyari. Kausapin mo ako, sigaw ni Zachary habang kumikawala ang kanyang pasensya. Kailangan niyang marinig mula sa bibig nito ang sagot. Paniniwalaan ko kahit ano ang sabihin niya. Ako, magbubukas na sana ng bibig si Charlotte nang biglang titigan ni Zachary ang mga pasa sa kanyang leeg at balikat. Mabilis niyang pinunit ng marahas ang blouse nito at gumuho ang mundo niya nang makita ang mga marka sa dibdib nito. Napatigil si Charlotte nang sundan niya ang tingin nito. Alam niyang wala na siyang maipapaliwanag. Charlotte, ikaw, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit? Tuluyang nabaliw sa galit si Zachary. Bigla niyang inangat ang kamao at napapikit si Charlotte na inakalang tatamaan siya. Pero dumaan ang kamao sa gilid niya at tumama sa anti-gang florera sa likod niya. Nabasag iyon at tumilapon ang mga piraso sa mukha at katawan ni Charlotte. Isang piraso ang tumama sa kanyang pisngi at nagdugo ito. Ang kamao ni Zachary ay puro hiwa at dugo. Susugod sana si Morgan pero hindi niya nagawa dahil pinigilan pa rin siya ni Marino. Zachary, ano bang ginagawa mo? Hindi na napigilan ni Luis ang sarili at biglang inilabas ang baril mula sa kanyang manggas. Bitawan mo siya. Nagulat si Ben sa ginawa nito, hindi inakalang magagawa ni Luis, na kilala sa pagiging maamo, ang tutukan ng baril ang ibang tao. Masyado niyang binaba ang bantay sa harap ni Luis. Sir Luis, pakikalma muna at ibaba ang baril, pakiusap ni Ben. Pero hindi siya pinakinggan ni Luis. Nanatili itong nakatutok ang baril kay Zachary at nanginginig. Sabi ko bitawan mo si Charlotte. Siya ang aking fiancé at hindi kita papayag ang fretuhin siyang ganyan. Fiancé mo, ngisi ni Zachary habang unti-unting lumuluwag ang hawak kay Charlotte. Pagharap niya kay Luis ay mapangmata siyang nagsalita. Wala ka pa sa eksena noong isinisilang niya ang mga anak namin. Ikaw, hindi makapagsalita si Luis. Mabilis na kinuha ni Zachary ang baril mula sa kanya. Itinutok niya ito sa dibdib ni Luis. Tinuring kitang kapatid pero ninakaw mo ang babae ko at ngayon tinututukan mo ako ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Luis sa takot. Ako, hindi natuloy ang sasabihin niya. Tinanggal ni Zachary ang safety lock at nagbanta. Papatayin kita ngayon at hindi na siya makakapaglakad papunta sa altar. Mamamatay ka ngayon. Hindi. Tumakbo si Charlotte at pumagitna sa kanilang dalawa. Zachary, huwag kang padalos-dalos. Nanggigil siya at tumitig dito. Pinuprotektahan mo siya. Akala mo hindi kita babarilin. Nagpaliwanag si Charlotte, huwag kang gagawa ng mali. May mga royal forces ng F-Nation sa paligid ng lugar na ito. Huwag mong isugal ang sarili mo dahil sa akin. Umismid si Zachary. Royal forces, akala mo ba matatakot ako? Itinaas niya ang baril at nagpaputok ng sunod-sunod. Bang, bang, bang. Tinamaan ng bala ang chandelier at bumagsak ang mga kristal. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan at dumagsa ang mga armadong sundalo.
May mga sundalo rin sa labas ng bintana at sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang armas kay Zachary. Huling pumasok si Sherlyn, na may kasamang mas marami pang armadong tauhan. Bitawan mo ang baril kung gusto mong mabuhay, Zachary. Nakatutok din siya ng baril sa kanya. Ma'am, ano yang ginagawa mo? Hindi inasahan ni Luis ang kaguluhang ginawa ng kanyang ina. Kung ang pagtutok niya ng baril kay Zachary ay para protektahan si Charlotte, ang ginawa naman ng kanyang ina ay deklarasyon ng digmaan laban sa pamilya Noct. Labis itong hindi kinakailangan at labis na lumampas sa linya. Tumawa si Zachary. Akala mo mapipigilan mo ako gamit ang 12-dosenang sundalo. Hindi alam ni Sherlyn na delikado ang sitwasyon. Anong kaiabangan? Kahit hindi ka takot sa sundalo namin, nandito ang mga tauhan ni Ginoong Lindbergh. Walang paraan para makatakas ka. Ma'am, tama na, pakiusap ni Luis. Lady Sherlyn, mukhang sobra ka nang naprotektahan. Nakakaawa ang kamangmangan mo sa masamang mundo. Biglang natamba ang mga sundalo sa labas ng bintana kasabay ng pagtatapos ng sinabi ni Zachary. Napamulagat si Sherlyn habang nakikita ang pagpasok ng mga bodyguard ng Noct family para i-neutralize ang mga tauhan niya. Ikaw, hindi makapaniwala si Sherlyn. Saktong dumating si Robert at agad na humingi ng tawad. Zachary, maawa ka sa amin. Pakiusap niya, pakiusap, tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad para sa asawa ko. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Mabuti ang ugnayan ng pamilya natin, lalo na si Ginoong Noct. Nakakahiya kung masisira iyon dahil lang sa maliit na bagay. Maliit na bagay, tanong ni Zachary, pero nakatitig siya kay Charlotte. Ano man ang nangyari, hindi dapat umabot sa patayan. Agad na nagbago ng tono si Robert. Maupo tayo at pag-usapan ito. Hindi tayo dapat magtutukan ng armas. Tanggapin mo ang mungkahi ko alang-alang sa akin. Inihagis ni Zachary ang baril kay Robert. Gusto kong makipag-usap ng maayos pero napakawalang galang ni Lady Sherlyn. Sa pamilya niyo galing ang baril na ito. Agad nakilala ni Robert ang baril bilang pag-aari ni Sherlyn. Gusto na niyang pag-alitan ng asawa pero mas mahalagang unahin ang pag-apologize kay Zachary. Tanggapin mo ang pinakamalalim kong paghingi ng tawad sa ginawa ni Sherlyn at Luis. Dahil sa magandang ugnayan ng pamilya natin at alang-alang sa iyong lolo, sana maging mas malawak ang pangunawa mo at patawarin kami. Ano ba yung ginagawa mo? Gulat na gulat si Sherlyn sa pagiging sunod-sunuran ng asawang ito. Nasa teritoryo natin si Zachary. Manahimik ka, sigaw ni Robert. Gusto mo bang mailagay sa panganib ang buhay ni Luis? Napatahimik si Sherlyn. Sumabat si Charlotte, Zachary, pag-usapan nating dalawa ito. Huwag na tayong gumawa ng eksena. Nandito ang mga bata sa manor at siguradong masasaktan sila kapag nalaman nila ito. Nang mabanggit ang mga bata, biglang nagbago ang timpla ni Zachary. Nawala ang nagbabadyang pagpatay sa kanyang mga mata pero nananatili ang galit at puot. Wala nang dapat pag-usapan. Isasama ko lahat ng tatlong bata. Aalis na siya. Zachary, anong ibig mong sabihin? Napag-usapan na natin ito. Si Robbie ay sa akin, sigaw ni Charlotte habang hinahabol siya. Hindi man lang lumingon si Zachary. Wala na akong pakialam. Hindi ko hahayaang tawagin ng anak ko ang iba na tatay. Mga anak ko sila at isasama ko sila. Tapos ang usapan. Ikaw, napanganga si Charlotte sa kapal ng mukha niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Dumating sina Morgan at ilang babaeng bodyguard kay Charlotte matapos umalis si Gordon. Miss Lindbergh, kakabalita ko lang na dinala ni na Mr. Noct ang mga bata. Hinahabol sila ngayon ni Lupin. Sabi ni Charlotte na puno ng panghihina, pabalikan mo siya. Wala nang saysay ang paghabol. Hindi rin natin sila maaabutan. Pero, Charlotte, sinalo ni Luis ang sasabihin pa ni Morgan habang patakbo siyang lumapit. Ayos ka lang ba? Itinaas niya ang ulo at tumingin sa kanya ng walang emosyon bago tumingin kina Robert at Sherlyn sa malayo, ramdam ang pagkabahala. Agad siyang inaliw ni Luis. Charlotte, narinig ko na dinala ni Zachary ang mga bata. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Magpahinga ka muna sa iyong silid at ako na ang bahala sa lahat. Okay, salamat.
Bahagyang yumuko si Charlotte kina Robert at Sherlyn papunta sa manor. Napabuntong hininga si Sherlyn. Napakapanatag niya. Ang karaniwang babae ay siguradong nataranta na sa ganitong pangyayari. Kapuri-puri ang composure niya. Isa siyang Lindbergh. Hindi magtitiis si Mr. Lindbergh ng mga mangmang, iritadong sagot ni Robert. Tumango si Sherlyn. Tama ka, pero ano ba ang ikinagagalit mo? Para bang may mali akong ginawa? Lalong nag-init ang ulo ni Robert. Mali ka nga, naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Napasimangot si Sherlyn. Anong mali ko? Magkaaway ang Lindbergh at Noct. Bakit tayo maglalakad na parang natatakot sa pamilya Noct kung ikakasal naman si Louis sa isang Lindbergh? Hindi natin kayang ma-offend ang alinman sa kanila. Ang mundo ng negosyo ay parang digmaan, at puno ng pagbabago at panganib. Laging mas mainam na mapanatili ang magandang ugnayan sa makapangyarihang pamilya para sa kinabukasan natin. Hindi ko maintindihan. Galit na galit si Robert. Hindi mo maintindihan. Ilang buwan lang ang nakalipas, lugmok ang Noct habang matagumpay ang Lindbergh. Tingnan mo ngayon, nakabawi na ang Noct, samantalang puno ng problema ang Lindbergh Corporation. Iyan ang dahilan kung bakit ako mismo ay hindi nang ahas na suwayan si Zachary nang ayusin natin ang kasal nina Louis at Charlotte. Kayang bumangon ng Noct anumang oras. Bakit mo sisirain ang lahat sa ganitong panahon? Inaway mo pa si Zachary. Gusto mo bang putulin ang magiging sandigan natin? Nag-iiyak si Sherlyn. Panginoon ko, paano nangyari ito? Itutuloy pa ba natin ang kasal? Isang linggo na lang ang natitira bago ang kasal, at hindi natin makontak si Mr. Lindbergh. Nakakunot noo si Robert. Ipagpatuloy natin ang paghahanda. Baka may balita tayo mula sa kanya. Nang inag si Sherlyn. Kung bumagsak ang Lindbergh at umaangat ang Noct, hindi ba tayo magmumukhang kaaway ng Noct kung itutuloy pa natin ang kasal? Hindi na kailangan pang mag-alala. Ginawa mo na tayong kaaway nila kanina pa. Masyado kang naging agresibo. Sinira mo ang backup plan natin. Nang inag ang panga ni Robert sa galit. Nagulantang si Sherlyn. Hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi agad? Anong gagawin natin? Pwede pa bang ayusin? Kausapin mo siya at personal na humingi ka ng tawad. At magdasal ka na maresolba ni Mr. Lindbergh ang problema niya at bumalik sa dati ang Lindbergh Corporation. Okay, gagawin ko. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Zachary, magiging mabait ako. Gagawin ko ang lahat upang maitama ito. Ang pinakamabuting magagawa mo ngayon ay manahimik at huwag nang magdulot ng dagdag na problema. Natahimik si Sherlyn at nilunok ang kanyang tampo. Pagdating ni Charlotte sa kanyang silid, agad niyang tinawagan si Zachary. Tinanggihan niya ito. Sa pagsubok muli, hindi na makapasok ang tawag. Nablock niya ang number ko. Ginawa ko ito sa kanya noon, at ngayon ako naman ang nakakatikim. Nag-isip sandali si Charlotte bago tinawagan si Robbie. Patay ang telepono. Ganoon din kay Jamie at Ellie. Kabanata 1220. Galit na galit si Zachary sa pagtanggi ni Charlotte kaya pinutol niya ang lahat ng paraan para makontak siya ng mga bata. Natarante si Charlotte, alam ang pagiging walang awa ng lalaki. Kaya niyang ilayo sa akin ang mga anak ko magpakailanman. Anong gagawin ko? Nagpapaikot-ikot siya sa silid nang makabalik si Lupin. Miss Lindbergh, dinala ng mga Noct ang mga bata. Alam ko. May mga galos si Lupin, na halatang nakipagsalpukan kay Bruce. Mabuti na lang at halatang nagtimpi ito, at magaan na sugat lang ang tinamo niya. Nagkwento si Lupin. Naglalaro si Bruce kasama ang mga bata. Sigurado akong nilagyan niya sila ng gamot nang hindi ko napansin. Nang mahimbing na ang mga bata, agad silang dinala. Napansin kong may kakaiba at sinubukang agawin sila pero hindi ko kaya si Bruce. Pagdating ni Gordon, wala na sila. Sabi niya delikado kung hahabol kami dahil mas marami sila. Miss Lindbergh, patawarin mo ako. Parusahan mo ako kung kinakailangan. Napabuntong hininga si Charlotte. Hindi mo kasalanan. Dapat naging mas maingat ako kagabi. Ginawa ba ito ni Zachary dahil sa galit niya tungkol sa iyo at kay Louis? Kumusta ang pag-uusap ninyo kanina? Tanong ni Lupin. Sumingit si Morgan, ano pa nga ba? Umabot pa sa paghugot ng baril. Kung hindi dumating si Sir Robert at humingi ng tawad, baka nalunod na tayo sa dugo sa study room.
Tama ka, kilala ang init ng ulo niya. Napakunot si Lupin. Sana sinamahan ko si Miss Lindbergh kagabi. Nag-away pa nga kami ni Marino. Gusto ko sanang protektahan si Miss Lindbergh pero pinipigilan niya ako kaya nauwi kaming dalawa sa suntukan. Nagngingit-ngit si Morgan sa alaala. Napayuko si Lupin. Ako, si Ben lang ang nadaanan ko. Wala pa akong nasabi sa kanya. Diyos ko, bakit nagkaganito? Tinitigan siya ni Morgan upang patahimikin. Lalo lamang nalugmok si Charlotte. Hinaplos ni Lupin ang balikat niya. Miss Lindbergh, huwag kang masyadong mag-alala. Kahit galit si Mr. Knox sa iyo, hahanapin ka ng mga bata pagkagising nila. Hindi niya iyon mapipigilan. Lumabas muna kayo. Gusto kong mag-isa. Opo, tumango si Lupin ngunit parang may alinlangan. Napansin iyon ni Charlotte. May sasabihin ka pa ba? Ipinuha ko ito kanina. Namula si Lupin habang inilalabas ang isang kahon ng morning after pills. Inabot niya ito kay Charlotte at Bamulong, hindi na natin mababawi ang nangyari kagabi, pero ayaw mo sigurong magkaroon ng hindi sinasadyang pagbubuntis. Napakunot ang noo ni Charlotte habang inaabot ang kahon. Maya-maya, itinapon niya ito at sumigaw, walang saysay ang lahat ng ito. Paano ako? Wala akong maalala tungkol sa nangyari kagabi. Pero ang katawan mo, halos hindi maituloy ni Lupin ang sasabihin. Pareho silang hindi makapaniwala, ngunit ang mga marka sa katawan ni Charlotte ay malinaw na ebidensya. Wala nang ibang paliwanag. Lalong nagngit-ngit si Charlotte. Tumingin siya kay Morgan. Ipatawag mo si Luis. May itatanong ako sa kanya. Ha, dito, sa silid mo. Nanlaki ang mata ni Morgan. Gawin mo na. Opo. Umalis agad si Morgan. Si Luis naman ay nasa kanyang silid, at kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang mga magulang tungkol sa pagkuha ng mga bata mula kay Zachary. Kumakatok ang isang tauhan. Sir Luis, ipinapatawag po kayo ni Miss Lindbergh sa kanyang silid. Talaga, ako, pupunta agad ako. Tuwang-tuwa si Luis.